Nagsimula ang lahat sa isang pangungusap at hinati nito ang mundo ko sa dalawa. Ang pangalan ko ay Queen Barrett, 33, isang interior designer na nakatira sa Santa Fe. Hanggang sa hapon na iyon, naniniwala akong ang pamilya ay nangangahulugang katapatan. Pagkatapos ay tumunog ang telepono ko. Ayaw kang isama ng kapatid mo, sabi ng nanay ko. Napahinto ako. Ayaw niya akong isama sa bakasyon ng pamilya. Sumagot siya ng kalmado para bang nagbabasa lang ng listahan ng bibilhin. Kumurap ako. Seryoso ka. Sa tingin lang niya masisira mo ang mood. Noong nakaraang linggo, nagpadala ako ng ₱5,500 para tulungan silang bayaran ang renta at mga bayarin. Nagsikip ang lalamunan ko. Iyon na pala ang halaga ko ngayon, isang mood. Wala siyang sinabi. Ang katahimikan sa linya ay mas mabigat kaysa sa anumang naramdaman ko dati. Ibinaba ko ang tawag. Sandali akong nakaupo sa mesa, nakatitig sa telepono, naghihintay ng mensahe ng paghingi ng tawad ng paliwanag kahit ano. Pero walang dumating. Katahimikan lang, iyong uri ng katahimikan na mas marami pang sinasabi kaysa sa mga salita. Sa buong panahong iyon, para akong nagbabayad para sa isang upuan sa hapag na hindi naman ako inimbitahan. Binuksan ko ang laptop ko at tiningnan ang listahan ng mga automatikong bayarin, kuryente, tubig, buwanang padala, lahat ay kumukuha ng pera sa account ko na parang orasan ang galaw. Naka-hover ang daliri ko sa cancel button, bahagyang nanginginig. At saka ko iyon pinindot. Kung hihinto ang lahat, ano ang mangyayari? May bahagi sa akin na gustong malaman. Isang linggo ang lumipas, 50 na hindi nasagot na tawag, ang sunod-sunod na kumislap sa screen ko, at doon ko napagtanto na ito pa lamang ang simula. Bago ako magpatuloy, mag-iwan ka ng komento kung nasaan kang lungsod at anong oras mo ito pinapanood. Gusto kong makita kung gaano kalayo na ang narating ng sandaling ito. Kinabukasan, binuksan ko ang Instagram at kumirot ang sikmura ko. Nandoon iyon, isang larawan ng pamilya ko na nakatayo sa harap ng isang marangyang resort sa Aspen, Colorado. Ang kapatid kong si Sabrina ay nasa gitna, may hawak na baso ng champagne na papalibutan ng aming mga magulang at ng asawa niya. Lahat ay nakangiti, maliwanag, walang iniintindi. Perpektong naka-frame sa likod, ang mga bundok na may bahid ng niebe. Ang caption ay "Weekend Escape with my favorite people." My favorite people. Tinitigan ko ang tatlong salitang iyon hanggang sa lumabo. Walang tagwalang banggit ni kaunting palatandaan na umiiral ako. Isang carousel lang nang makikinang na sandali si Dad na may hawak na ski pole, si Mom na tumatawa sa tabi ng fireplace. Si Sabrina na naka-coat na may balahibo nagpo-pose na parang siya ang may-ari ng lugar. Walang katapusang komento. Beautiful family, wish I were there. Sab looks like the perfect weekend. At sinasagot ni Sabrina ang lahat, mga puso, tawa, init. Nag-scroll ako, nang nag-scroll umaasang may bakas man lang ng presensya ko. Wala. Ni isang paalala na bahagi ako ng pamilyang iyon. Sinilip ko ang mga DM ko, umaasang may mensahe man lang mula kina Mom or Dad, kahit "wish you were here." Pero walang laman ang inbox ko. Hindi ang katahimikan ang masakit, kundi ang katiyakan na walang ni isa sa kanila ang nag-isip na kumustahin ako. Ikinandado ko ang telepono at sumandal sa sofa. Ang katahimikan ng apartment ko ay parang makapal na hangin na dumidiin sa akin. Matagal akong nakaupo roon, pinapanood ang sikat ng araw na unti-unting gumagapang sa sahig, iniisip kung kailan nga ba ako naging isang tagalabas. Pagkatapos ay tinawagan ko si Dad. "Hey sweetie," sabi niya, magaan at kaswal. Sa likuran narinig ko ang ingay ng usapan, ang tunog ng nagbabangga ang baso, ang ingay ng restaurant. "Okay ka lang, nakita ko lang ang mga larawan," sabi ko. Pinipilit panatilihing kalmado ang boses ko. "Nasa Aspen kayo?" Sandali siyang tumahimik. Oo, si Sabrina ang nag-book last minute. Naisip niyang maganda para makapag-relax ang lahat. Lahat ulit ko naging matalim ang boses ko. Sabi niya, "Kailangan mo ng pahinga," dagdag niya. "Pahinga mula saan?" tanong ko ng mahina. "Sa lahat. Sobrang sipag mong magtrabaho. Ayaw niyang maramdaman mong napipilitan kang sumama. Kaya siya na ang nagdesisyon para sa akin," sabi ko. "Huwag mo nang personalin," bulong niya. "Gusto lang ng kapatid mo ng kapayapaan. Pahinga mula sa sarili kong pamilya," bulong ko.
Katahimikan. Pagkatapos narinig ko ang boses ni Sabrina na tinatawag siya sa likuran. May ibinulong siya, saka mabilis na nagsabi, "Mag-uusap tayo mamaya." Okay, sabi ko at ibinaba ang tawag. Nandoon lang ako, hawak pa rin ang telepono. Ang ugong ng pagkakadiskonekta ay mas malakas kaysa sa mga salita. Lumipas ang natitirang araw ng pira-piraso, sumagot ako ng emails, gumuhit ng mga floor plan, nagkunwaring nakatutok, pero paulit-ulit na umuukit sa isip ko ang caption na iyon, "My favorite people." Pagsapit ng gabi, binuksan ko muli ang Instagram. Nag-post si Sabrina ng bagong story, isang slow motion na tagay sa tabi ng bonfire. Ang caption ay, "Family time is everything." Doon may nabasag sa loob ko. Hindi ako galit. Pakiramdam ko ay wala na lang laman. Ibinaba ko ang telepono pero kumapit sa akin ang imahe, ang tawanan nila, ang pagiging malapit nila sa isa't isa, ang bilog nilang walang puwang para sa akin. Lumabas ako sa balkonahe, kumagat ang malamig na hangin sa pisngi ko. Nakalatag ang lungsod sa ibaba, maliliit na ilaw na kumikislap sa dilim. Sumandal ako sa railing at malalim na bumuntong hininga. Baka may nagawa akong mali. Baka may tawag akong hindi nasagot, may pagbisitang nilaktawan. Hinahalungkat ng isip ko ang mga alaala, naghahanap ng dahilan kung bakit ako nabura. Pagkatapos naalala ko ang Thanksgiving si Sabrina, pinupuna ang lahat ng ginagawa ko, ang alak, ang damit ko, pati ang tawa ko. Sinubukan ni Dad panatilihin ang kapayapaan. Ngumiti si Mom sa gitna ng tensyon at umalis ako ng maaga. Akala ko ang pag-alis ay tanda ng pagiging mature, pero para sa kanya iyon ay kahinaan, isang pahintulot para tuluyan akong alisin. Ngayon, may saysay na ang mga caption niya. Hindi niya ako nakikita bilang pamilya. Nakikita niya ako bilang sagabal. Bumalik ako sa loob, binuksan ang laptop at tiningnan ang mga nakabinbing bayarin, ang padala sa renta, ang buwan ng suporta. Nakahover ang daliri ko sa cancel. Nag-alinlangan ako sandali, saka ko iyon pinindot. Sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang guilt, tanging pagkaluwag. Nang gabing iyon, pinatay ko ang ilaw at hinayaan ang mga street lamp ang magbigay liwanag sa silid. Humiga ako, nakatitig sa kisame. Walang mensahe, walang tawag, walang paghingi ng tawad. Pero hindi na ako naghihintay. Sa loob ng maraming taon, nagbayad ako para sa kapayapaang hindi naman dumating. Pinunduhan ko ang isang bersyon ng pamilya kung saan ang pagmamahal ay may kondisyon at ang katahimikan ang pasasalamat. Ngayon, ang katahimikan ay parang kalayaan. Nang gabing iyon, dumaan ang hangin sa makikitid na siwang ng apartment, dala ang kakaibang katahimikan, iyong uri na mabigat bago ang isang desisyon. Naupo ako ng naka-cross-legged sa kama, bukas ang laptop, ang bughaw na liwanag ng screen ay bumabalot sa silid. Nakabukas ang online banking tab, tahimik na naghihintay. Nakahover ang cursor ko sa listahan ng mga automatikong transfer utilities, renta para sa bahay nila sa Albuquerque, ang buwan ng allowance na matagal ko nang ipinapadala. Pinindot ko ang edit saka cancel. Isa-isa kong binura ang mga padron ng obligasyong ako mismo ang bumuo. Bawat pag-click ng confirmation ay mas matalim kaysa sa nauna, umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Parang pinuputol ko ang mga hibla marupok, kailangan hindi na maibabalik. Nang mawala ang huling transaksyon, napuno ang espasyo ng kakaibang katahimikan. Gumaan ang dibdib ko kahit nanginginig ang mga kamay ko. Sa loob ng mahabang panahon, ang pera ang naging paraan ko para manatiling konektado, ang paghingi ko ng tawad, ang patunay ng katapatan, ang alay ko para sa kapayapaan. Ngayong gabi nawala na iyon. Huminga ako ng malalim at nagbukas ng blankong email. Nag-alinlangan ang mga daliri ko sa ibabaw ng keyboard, saka ako nag-type. Please don't contact me about money again. Mom, I need space. Please don't ask me for money anymore. I hope you understand. Quinn. Tinitigan ko ang mga salita ng matagal. Walang galit, pagod lang. Nakahover ako sa send, dahan-dahang huminga at pinindot ang key. Ang tunog ng email na ipinadala ay parang wakas, parang pagtatapos ng isang yugto. Isinara ko ang laptop at lumakad papunta sa maliit na aparador sa tabi ng bintana. Nandoon ang isang framed photo namin ng pamilya, kuha noong mga panahong hindi pa kami nagkakawatak-watak. Pinulot ko ito.
Mukhang napakalapit naming lahat sa larawang iyon, nakapulupot ang braso ni Sabrina sa balikat ko, malapad ang ngiti ni Dad at marhang nakapatong ang kamay ni Mom sa likod ni Sabrina. Sinundan ko ng daliri ang hugis ng sarili kong mukha at bumulong. Sana mahanap ninyo ang hinahanap ninyo. Pagkatapos ibinaliktad ko ang frame. Hindi pa ako tapos. May isa pa akong kailangang gawin. Muli kong binuksan ang banking app at pumunta sa joint account, iyong binuksan ko noon para sa emergency expenses. May access ang mga magulang ko roon. Masyado akong naging mapagtiwala noon. Nakatitig sa akin ang balanse sapat para sa ilang buwan pa nilang kaginhawaan. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko kung gaano kalaki ang bahagi ko na naroon, hindi napapansin, hindi pinahahalagahan. In-withdraw ko ang bawat sentimo. Nang lumabas ang confirmation screen transfer, complete, sumandal ako, kalmado ang tibok ng puso. Hindi ito paghihigante. Ito ay pagbawi. Lalong tumalim ang hangin sa labas. Ibinalot ko ang kumot sa aking mga balikat at umupo sa tabi ng bintana. Ang buwan sa disyerto ay bahagyang natatakpan ng manipis na ulap. Kumislap ang mga ilaw ng Santa Fe sa ibaba na parang konstelasyon na nakakalat sa buhangin. Ngayon ko lang nakita ang lungsod ng ganito tahimik, malawak, walang pakialam. Siguro matagal na iyong naghihintay na ako ang tumigil sa paghihintay sa kanila. Minsang nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Lydia, ang pinakamatagal kong kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nakita ko ang story mo. Ayos ka lang. Nag-alinlangan ako sandali, saka ko siya tinawagan. Ang boses niya ay mainit at matatag, iyong uri na nagpapalambot kahit sa pinakamabibigat na sandali. So, sabi niya, sa wakas pinutol mo na. Oo, inamin ko, mabigat pero magaan din sa pakiramdam. Kinansela ko na lahat. Mga transfer, email account, lahat. Good agad niyang sagot. Hayaan mong maramdaman nila ang katahimikan. Tumimo sa akin ang mga salita niya. Hayaan mong maramdaman nila ang katahimikan. Matagal ko nang kinatatakutan ang katahimikan, parusa, senyales ng pagkalayo. Pero ngayon, parang balanse na ito, parang kapayapaan na bumabalik sa tamang lugar. Nag-usap pa kami sandali, walang seryoso, mga simpleng bagay lang. Ang pusa niya na may natumba, isang kliyente na walang tigil sa pag-email. Napatawa niya ako sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo. Nang matapos ang tawag, pakiramdam ko ay bahagya akong nakatuntong muli sa lupa. Tahimik na naman ang apartment. Nagsalin ako ng isang basong tubig, umupo sa tabi ng bintana at pinanood ang isang sasakyang dahan-dahang dumaan sa kalsada. Sa ibaba, ang mga ilaw nito ay gumuguhit sa kurba ng daan. Muling umihip ang hangin sa disyerto, dumampi sa salamin. Sa di kalayuan, may umalulong na koyote, malungkot, halos parang awit. Naisip ko kung ano ang dadalhin ng bukas, mga tawag. Marahil mga email, mga paghingi ng tawad na nakatago sa kalituhan, pero hindi ko na kinatatakutan. Sa unang pagkakataon, wala akong kagyat na pangangailangang ipaliwanag ang sarili ko, wala ring pagnanais na ayusin ang mga bagay na nasira. Sapat na ang nagawa ko. Binuksan ko ang notebook ko, iyong ginagamit ko sa mga sketch sa trabaho, at sa isang blankong pahina. Nagsulat ako ng 5 salita sa maliit at maayos na letra. You can stop giving now. Sinalungguhitan ko ito minsan, saka isinara ang notebook. Palagi kong iniuugnay ang pagmamahal sa pagbibigay, pera, oras, pasensya, pag-unawa. Pero ang pagbibigay ng walang respeto ay pagkawala lang. Sobra na ang nawala sa akin. Ngayong gabi, pinili kong tumigil. Habang papalapit ang orasan sa hating gabi, muli kong tinanaw ang lungsod. Ang liwanag ng Santa Fe ay umaabot hanggang sa abot tanaw, at ang disyerto sa kabila ay madilim at walang hanggan. Ang refleksyon ko sa bintana ay mas kalmado kaysa sa naaalala ko. Wala na ang dating pagod sa mga mata ko. Hindi na ako ang taong naghihintay sa tabi ng telepono. Isa na akong taong marunong nang magbaba ng tawag. Mahina kong sinabi sa sarili ko, hayaan silang tumawag kung kailangan nila. At ngumiti ako, hindi dahil sa tagumpay kundi dahil sa kapayapaan. Marahang umugong ang heater, pinupuno ang katahimikan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi ko na kailangan ng iba para punan ito. Pagsapit ng Biyernes, parang nag-aapoy ang telepono ko. Sunod-sunod ang notifications, mga mensahe mula kina Mom, Dad at pati kay Derek.
Ang bayaw ko nagpatong-patong sa screen. Tumawag ka pabalik. Hindi ito nakakatawa, Queen. Nag-overreact ka. Sagutin mo ang telepono, sweetheart. Ang huli ay halos nagpatawa sa akin. Sweetheart, wala na itong init, parang hiniram lang sa isang script na hindi na rin nila pinaniniwalaan. Bumuhos ang mga mensahe ng mas mabilis kaysa sa kaya kong burahin. Minute ko ang group chat, saka ang personal na chat at kalaunan ang buong messaging app. Pero patuloy pa ring umiilaw ang screen ko, sunod-sunod na vibration na parang tibok na ayaw tumigil. Inilapag ko ito nang nakataob, huminga ng malalim at sinubukang magtrabaho. Binuksan ko ang design programs ko, tumitig sa layout ng kusina ng isang kliyente sa loob ng 10 minuto. At napagtanto kong wala akong tunay na nakita ni isang linya. Nasa ibang lugar ang isip ko, nalulunod sa bagyo ng guilt, kalituhan at isang kakaiba bahagyang pakiramdam ng kalayaan. Pagkatapos ay dumating ang email. Akala ko noong una ay mula ito sa isang kliyente, pareho ang formal na tono sa subject line, follow-up meeting urgent. Pero nang buksan ko, napako ako sa kinauupuan ko. Dear Mr. Jensen, ako po ang ina ni Queen Barrett. Labis akong nag-aalala sa kanya. Dumadaan siya sa matinding stress, kamakailan at hindi na siya kumikilos tulad ng dati. Sana ay makausap ninyo siya. Kailangan niya ng gabay at balanse. Nakatitig ako sa screen, mahigpit ang panga. Sumulat ang nanay ko sa boss ko. Talagang kinontak niya si Mr. Jensen, ang direktor ng design firm na pinagtatrabahuhan ko. Hindi galit ang una kong naramdaman, kundi hindi makapaniwala. Ang babaeng dati ipinagmamalaki kung gaano ako ka-independent ay siya ring nagsabi sa employer ko na hindi ako maayos. Bago ko patuluyang maproseso ang lahat, tumunog ang telepono sa opisina ko. Lumitaw sa caller ID ang Jensen R. Saglit kong naisip na huwag sagutin, pero kinuha ko pa rin. Hi Richard, sabi ko, pilit pinapantay ang boses ko. Queen, panimula niya, mahinahon pero maingat ang tono. Pwede ka bang dumaan sa opisina ko sandali? Walang rush, gusto lang kitang kumustahin. Kumirot ang sikmura ko. Sige, sagot ko. Ang paglakad ko sa maikling hallway papunta sa opisina niya ay parang pinakamahabang daan na nalakaran ko. Pagpasok ko, inanyayahan niya akong umupo. Hindi siya iyong nakakatakot na boss, may uban na may salamin, iyong tipo na mas gustong makinig kaysa magsalita. Sa mesa niya ay may maliit na cactus, isang ceramic na tasa at ang email ng nanay ko na nakaprint ng maayos. Ngumiti siya, hindi naman masama. May natanggap akong mensahe mula sa nanay mo, sabi niya, bahagyang itinaas ang papel. Medyo nabigla ako pero pinanatili kong kalmado ang boses ko. Oo, minsan sumusobra siya. Tumango siya at sumandal. Mukhang nag-aalala siya sa'yo. Alam ko, sabi ko, pinagdurugtong ang mga kamay ko. Pero ayos lang ako. Nagtatakda lang ng boundaries. Iyon lang. May kung anong narinig niya sa boses ko dahil ngumiti siyang muli. Huwag kang mag-alala, marahan niyang sabi. Naiintindihan ko. Komplikado talaga ang pamilya. Sa iisang pangungusap na iyon, parang nabawasan ang bigat na hindi ko namalayang pasan ko. Hindi siya nang usisa, hindi siya nangaral, na unawaan niya lang. At sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano kadaling magpakita ng respeto ang isang taong halos hindi ko kilala kumpara sa sarili kong pamilya. Paglabas ko sa opisina niya, parang mas malinaw ang mundo. Dumaan ako sa mga salaming bintana na tanaw ang parking lot kung saan kumikislap ang sikat ng araw sa mga windshield na parang ginto. Sa unang pagkakataon sa linggong iyon, nakahinga ako ng hindi parang may kapalit. Pero hindi nagtatagal ang kapayapaan. Pagdating ko sa bahay, kinagabihan puno na ang voicemail ko, 12 ng missed calls. Ang huling mensahe ay mula kay Ma'am, nanginginig ang boses sa pagitan ng paghingi ng tawad at paninisi. Queen, please, gusto lang naming mag-usap. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Tumawag ka, pabalik. Sumunod ang boses ni Dad. Hindi namin sinadyang umabot dito. Nag-aalala lang si Sabrina. Huwag mong parusahan ang lahat dahil sa hindi pagkakaunawaan. At sa huli, si Derek. Kailangan mong ayusin ito, Queen. Wasak na ang mga magulang mo. Ibinagsak ko ang telepono sa counter at natawa, hindi dahil nakakatawa,
kundi dahil napaka-predictable ng lahat. Hindi sila tumatawag dahil namimiss nila ako. Tumatawag sila dahil nawala ang pera. Ang katahimikan ay naging mas maingay kaysa sa kaya nilang tiisin. Lumakad ako papunta sa refrigerator, kumuha ng bote ng tubig at sumandal sa counter. Madilim ang apartment, tanging banayad na liwanag mula sa lungsod sa labas ang naroon. Dahan-dahan akong uminom habang pinakikinggan ang paulit-ulit na vibration ng telepono sa marmol na ibabaw parang ritmo ng desperasyon na walang katapusan. At saka nangyari iyon. Umilaw ang telepono ko, bagong numero linya ng opisina ni Mr. Jensen. Kumirot ang dibdib ko pero sinagot ko. "Queen, sorry kung naiistorbo kita ulit," marahan niyang sabi. "Tumawag ang nanay mo sa opisina ngayon." Nanlamig ang dugo ko. Ano sinabi niya sa receptionist na baka may pinagdadaanan kang breakdown? Gusto niyang matiyak na may nagche-check sa'yo. Ipinit ko ang mga mata ko at hinigpitan ang hawak sa telepono. "Pasensya na, Richard. Wala siyang karapatang gawin iyon." Saglit siyang tumahimik. "Ayos lang. Sinabi ko sa kanya na maganda ang trabaho mo, na mukhang focused at capable ka." Wala akong ibinigay na detalye, pero para malaman mo, binlock ko ang numero niya sa linya ng opisina. Doon ko tuluyang naunawaan na lampasan na nila ang lahat ng hangganan. Tumawag sa boss ko, nagkunwaring nag-aalala, pero ang totoo, kontrol ang habol nila. Ang katahimikan ko ang nagdulot sa kanila ng desperasyon. Nang matapos ang tawag, matagal akong naupo sa dilim. Tanging ugong ng heater at ang mahinang tibok ng puso ko ang maririnig. Tinitigan ko ang telepono kung muli na namang umiilaw sa dami ng missed calls, Mom, Dad, Derek, Sabrina, bawat pangalan ay bigat na ayaw ko nang dalhin. Walang pag-aatubili, binuksan ko ang contacts list. Isa-isa pinindot ko ang block. Bawat confirmation ay mas malinis kaysa sa nauna. Dahan-dahang dumilim ang screen. Nabalot ang apartment ng payapang katahimikan. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod na parang baga at naupo ako sa tabi ng bintana nakabalot sa kumot. Malawak at tahimik ang gabi, bahagyang nagliliwanag ang Santa Fe sa ilalim ng mga bituin. Nakatihaya ang telepono ko sa mesa. Ramdam ko paminsan-minsan ang vibration nito, pilit kumukuha ng atensyong hindi ko na ibibigay. Maya-maya, tumigil din iyon. Sa unang pagkakataon, buong linggo ang katahimikan ay hindi na pakiramdam na kulang pakiramdam ito na karapat-dapat. Ilang oras ang lumipas bago ako tinamaan ng kuryosidad at binaliktad ko ang telepono. Umilaw ang screen, 50 missed calls. Matagal ko itong tinitigan, saka muli itong ibinaliktad. Pagkalipas ng 2 araw, kumalat ang pangalan ko sa Facebook at hindi maganda ang dahilan. Gumagawa ako ng kape nang mag-text si Lydia ng isang link. "Baka gusto mong makita ito." Binuksan ko iyon habang inaantok pa at muntik ko nang mabitawan ang tasa ko. Naroon iyon, isang mahabang post mula kay Sabrina Henderson, kalakip ang perpektong larawan ng pamilya sa isang lakeside cafe. Nakasaad sa caption, "Money changes people. Some forget their own blood. No matter how much you do for them, they'll find a way to make you the villain." Matamis pakinggan ang mga salita pero direkta akong tinatamaan. Nagsikip ang lalamunan ko habang binabasa ko ang mga komento. Mga pinsan, tiyahin, dating kaibigan ng pamilya, lahat kampi sa kanya. "So true, Sabrina. You don't need that kind of negativity." Maging si Aunt Carol ay nagsulat pa. "Some people forget who helped them when they had nothing." Sa loob ng 3 oras, umabot na sa 200 likes ang post, dos-dosin ng shares at sunod-sunod na simpatya para sa kanya. Napako ako sa kinauupuan ko habang kumakalat ang amoy ng nasunog na kape sa kusina. Saglit gusto kong sumagot, ipaalala sa kanila na ako ang nagbabayad ng mga gastusin ni na Mom at Dad, tumulong sa daycare ng anak niya, nagpaayos ng sasakyan niya matapos niyang maaksidente. Pero alam kong walang saysay. Hindi nila gusto ang katotohanan. Gusto nila ng kwentong paniniwalaan, iyong si Sabrina ang banal at ako ang kontrabida. Gayunpaman, nag-screenshot ako at ipinadala kay Lydia na may maikling mensahe. Mukhang ako na ang kontrabida ngayon. Ilang minuto lang sumagot siya. "Huwag mong patulan." Madaling sabihin iyon. Hindi siya ang pinapako sa publiko sa ngalan ng pamilya.
Pagsapit ng tanghali, walang tigil ang notifications ko, mga tagmensahe, pati tawag mula sa malalayong kamag-anak na matagal ko nang hindi nakausap pero ngayon ay tila may karapatang makialam. May isang mensahe. Hey, may nakita ako tungkol sa pamilya mo sa Facebook. Sana okay ka lang. Isa pa, tandaan mo, malayo ang nararating ng pagpapatawad. Pagpapatawad parang ako pa ang may kasalanan. Ibinaba ko ang telepono, kinuha ang susi at lumabas ng apartment. Mainit at buhay ang mga kalye ng Santa Fe pero pakiramdam ko ay naglalakad ako sa gitna ng ingay na walang malinaw na tunog. Nadaanan ko ang mga mural at ang amoy ng inihaw na sili mula sa isang bukas na pamilihan. Saglit. Nainggit ako sa mga taong nabubuhay nang hindi minamali ang pagkakaintindi sa kanila. Pagbalik ko sa bahay, tahimik ang apartment maliban sa mahinang ugong ng air conditioner. Umupo ako sa sofa, binuksan ang laptop at muling tinitigan ang post ni Sabrina. Bawat salita ay parang may bahid ng mapagmataas na kasiyahan. Naka-hover ako sa comment box pero huminto. Paulit-ulit sa isip ko ang babala ni Lydia. Pero hindi rin ako maaaring manahimik habang buhay. Ang katahimikan ay parang pagsuko. Kaya pinindot ko ang create post. Halos 10 minuto akong nakatitig sa keyboard bago nagsimulang mag-type. I didn't walk away from family. I walked away from being their wallet. Sometimes love gets confused with obligation. I hope one day they understand the difference. Walang pangalan, walang sisihan, katotohanan lang. Binasa ko ulit, huminga ng malalim at pinindot ang post. Agad ang naging tugon, likes, comments, shares, pero mula sa mga taong tunay na nakakakilala sa akin, mga kaibigan, sa kolehiyo, katrabaho, kapitbahay. Bumuhos ang mga komento. Good for you, Quinn. Proud of you for standing up for yourself. Family doesn't mean financial hostage. Sa loob ng ilang oras, umabot sa mahigit 1,000 reaksyon ang simpleng post ko. May nagbahagi pa nito sa isang group ng kababaihang nagtatakda ng boundaries. Lumabas ang kwento ko sa loob ng pamilya at sa kakaibang paraan, tama iyon sa pakiramdam. Habang lumalalim ang gabi, may nagbago. May mga taong nagsimulang magtanong sa ilalim ng post ni Sabrina. Wait, tungkol ba ito sa pera? Sigurado ka bang buo ang kwento mo? Hindi ako sumagot. Hindi ko na kailangan. Nagsisimula ng ipagtanggol ng katotohanan ang sarili nito. Nang gabing iyon, napuno ang inbox ko ng mensahe mula sa mga estranghero, mga taong dumaan sa parehong sitwasyon, mga kapatid na umubos sa kanila. Mga magulang na ginamit ang guilt bilang tali, mga kamag-anak na itinumbas ang pagmamahal sa pautang. Nakakapagod, pero may ipinakita sa akin, hindi lang ito kwento ko. Kwento ito ng daan-daan, baka libu-libo pa. Pagsapit ng hating gabi, napalitan ng pagod ang adrenaline. Isinara ko ang app at tinitigan ang refleksyon ko sa madilim na screen. Mukhang pagod ang mga mata ko, pero kalmado. Sa unang pagkakataon, sa mga nakaraang linggo, wala akong kaba, tapos na lang talaga ako. Pinindot ko ng matagal ang Facebook icon hanggang sa umalog ito, saka ko ito dinelete. Nawala ang app, nag-iwan ng maliit na bakanteng espasyo sa home screen at kahit papaano ang puwang na iyon ay parang kapayapaan. Lumabas ako sa balkonahe na may hawak na chamomile tea. Mahinang kumikislap ang lungsod sa ibaba, ang mga ilaw ng sasakyan ay parang mga ilog ng liwanag sa mga kalsada. Malamig ang hangin at may maririnig akong mahihinang tawanan mula sa isang rooftop bar. Hinigpitan ko ang yakap ng sweater ko at hinayaang umupo ang katahimikan. Sa loob, tumunog muli ang laptop ko. Binuksan ko ito dahil sa nakasanayan. Umabot na sa 20,000 shares ang post ko magdamag. Sa gitna ng mga komento, may isang linya na tumatak sa akin. Thank you for saying what so many of us are too afraid to. Ngumiti ako ng marahan, saka isinara ang laptop. Patuloy pa ring umiikot ang mundo sa labas. Maaaring ituloy ni Sabrina ang drama niya at ang pamilya ay manatili sa mga bulungan nila, pero may nabawi na ako na hindi na nila kayang galawin ang kapayapaan ko. Minsan, ang tanging paraan para marinig ay ang tumigil sa pagpapaliwanag. Minsan, ang paglayo ay mas malakas magsalita kaysa sa anumang depensa. Nang gabing iyon, natulog ako na parang isang taong wala ng utang na paghingi ng tawad sa kahit kanino.
Ang katok sa pinto ko ay dumating matapos ang paglubog ng araw. Wala akong inaasahang bisita. Papadilim na ang liwanag ng disyerto, may bahid ng kahel at lila ang langit ng muling kumatok, mas malakas, mas padalos-dalos. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang nanay ko, namumugto ang mga mata, sa kaiiyak, mahigpit ang hawak sa bag na parabang iyon ang pumipigil sa kanya na mabuwal. Sa likod niya ay si Sabrina, nakatiklop ang mga braso, may hawak na telepono, ang ekspresyon ay matalim na parang salamin. Wala man lang tawag o mensahe, dumating na lang sila. Pwede ba kaming pumasok, tanong ni ma'am. Nanginginig ang boses sa pagpipigil. Umatras ako. Kung makikipag-usap kayo, hindi sisigaw. Dumaan si Sabrina sa tabi ko bago ko pa matapos ang pangungusap. Pinahiya mo kami online, sabi niya, nanginginig ang boses, hindi sa lungkot kundi sa galit. Isinara ko ang pinto at tahimik na sumagot, hindi. Tumigil lang ako sa pagpapanggap. Biglang bumigat ang hangin sa silid. Tiningnan ni ma'am ang apartment ko na parang sinusukat kung gaano na ako kalayo sa impluwensya niya. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya ng malalim at may halong drama. Queen, paano mo nagawa ito sa pamilya mo? Lagi naman kaming naging mabuti sa'yo. Halos matawa ako. Mabuti sa akin, tinawagan mo ang boss ko, ma'am. Ginawa mong chismis ang isang pribadong alitan. Lumaki ang mga mata niya. Tila nasaktan. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi putol ko. Nag-aalala ka na mawalan ng kontrol. Suminghal si Sabrina, lalo pang hinigpitan ang tiklop ng mga braso. Wow, tingnan mo ang sarili mo, pa-victim na naman. Ang pagputol sa amin ay hindi ka ginagawang malakas. Tinitigan ko siya ng diretso. Hindi, Sabrina. Ginagawa akong malaya. Ngumisi siya. Wala kang puso. Alam mo ba ang pinagdaanan ni ma'am? Pinag-uusapan na kami ng mga tao sa simbahan. Kung ganon, sabi ko habang lumalapit, hindi sana kayo nagsinungaling sa kanila. Marahang umiyak si ma'am, pinisil ang mga mata. Gusto lang naming bumalik sa dati, Queen. Pakiusap, ibalik mo na ang mga transfer. Ayusin natin ito. Mas tumama iyon kaysa sa inaasahan ko, hindi dahil sa guilt, kundi dahil ang tanging anyo ng pagkakasundo na naiisip niya ay pera. Ibig mong sabihin, babayaran ko na naman kayo, diretso kong sabi. Binuka niya ang bibig pero hindi tumutol. Lumakad ako papunta sa counter, binuksan ang drawer at kinuha ang folder na matagal ko nang itinatago. Gusto ninyong pag-usapan ang pamilya. Pag-usapan natin ang mga numero. Inilapag ko ang mga papel sa mesa. 3 taon ng bayad sa mortgage, 8 buwan ng daycare ng anak mo, 4 na pagpapagawa ng sasakyan, 2 hospital bill, at bawat pagkakataon sinasabi ninyong pansamantala lang. At bawat pagkakataon naniwala ako. Napakurap si Sabrina, bahagyang nabasag ang kumpiyansa. Tinandaan mo lahat, oo, sabi ko, kasi walang ibang gumawa noon. Mahinang sabi ni ma'am, nagtutulungan ang pamilya. Totoo iyon, sagot ko, kung hindi lang iisa ang nagbibigay. Ang katahimikang sumunod ay halos maramdaman sa bigat. Sa unang pagkakataon, tila lumiit sila, hindi dahil sa hiya, kundi sa pag-unawa. Sinubukang magsalita ni Sabrina, marupok ang boses. Hindi ito tungkol sa pera, Queen. Tungkol ito sa kung paano mo kami trinato. Kung ganon, tigilan mong umasta na parang utang ko ang lahat ng ibinigay ko, sagot ko. Kung gusto mo ng respeto, dapat nagsimula ka sa pagbibigay nito. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas na salita. Lumapit si ma'am, may luha sa pisngi. Pamilya mo kami. Hindi mo kami pwedeng basta putulin. Tiningnan ko siya, kalmado na ngayon. Gusto ninyo ng pamilyang wala ako. Ngayon nakuha ninyo na. Binuksan ko ang pinto. Tinitigan ako ni Sabrina, mahigpit ang panga. Pagsisisihan mo ito. Pinagsisihan ko na ang pananahimik, sabi ko. Sandaling nag-atubili si ma'am, tila may gustong sabihin, baka sorry, baka wala. Pagkatapos ay ibinaba niya ang ulo at lumabas sa hallway. Marahan kong isinara ang pinto. Ang tunog ng kandado ay parang wakas isang tuldok. Saglit akong tumayo roon. Nakatitig sa kahoy, hinihinga ang katahimikang iniwan nila. Pagkatapos pinulot ko ang mga papel at ibinalik sa drawer, hindi na bilang ebidensya, kundi bilang pagtatapos. Tahimik at medyo madilim ang apartment.
Sa labas, ang huling guhit ng dapit hapon ay unti-unting napalitan ng payapang dilim ng gabi sa Santa Fe. Ang refleksyon ko sa bintana ay mas matatag kaysa sa naaalala ko. Minsang nag-vibrate ang telepono ko, mensahe mula kay Lydia narinig ko, dumaan sila dyan. Okay ka lang. Nag-type ako pabalik, mas okay pa sa okay. Pagkatapos ay sinailenet ko ang telepono ko. Nagtimpla ako ng chamomile ulit at umupo malapit sa pintuan ng balkonahe, hinayaang punuin ng katahimikan ang bawat espasyong dati nilang pinuno ng ingay. Kakaiba ang kapayapaang sumusunod sa komprontasyon, iyong hindi nangangailangan ng panalo, kundi paglaya lang. Naisip ko ang nanginginig na boses ni Ma'am, ang galit ni Sabrina, at ang mga taon na ginugol ko sa pagsubok na bilhin ang pagmamahal nila sa pamamagitan ng pera. Natutunan ko na sa wakas na may mga utang na hindi kailanman kailangang bayaran dahil hindi naman talaga ito inutang. Ang gabi sa disyerto ay malawak, malamig at tahimik. Sa malayo may dumaan na tren, ang busina nito ay marahang umaling-awngaw sa dilim. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Pakiramdam ko ay tapos na, hindi mapait, hindi nagtatagumpay, kundi malaya. Muli kong tiningnan ang sarili ko sa refleksyon at bumulong, wala nang pagpapanggap. Makalipas ang isang linggo, tumawag si Mr. Bennett. Magalang ang boses niya pero may bahid ng pag-aalala. Miss Barrett, gusto ko lang ipaalam na hindi pa nakabayad ng renta ang mga magulang mo ngayong buwan. Binigyan ko sila ng palugit. Pero nagbabanta na ang may-ari na paalisin sila. Sandali akong tumahimik, hinayaang pumasok ang mga salita. Naiintindihan ko, sabi ko ng mahina. Salamat sa pagpapaalam. Nagkaroon ng mahabang katahimikan bago siya muling nagsalita. Dapat ko bang asahan ang tulong mo ulit? Huminga ako ng dahan-dahan. Hindi, Mr. Bennett. Kakayanin nila. Hindi iyon, kalupitan katotohanan iyon. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging solusyon sa bawat problemang sila rin ang lumikha. Ngayon kailangan nilang matutong mabuhay nang wala ang safety net na napagkamalan nilang pagmamahal. Nang gabing iyon, nanaig ang kuryosidad ko. Hinanap ko ang pangalan ni Sabrina online, wala na ang Facebook niya. Binura ni Linis, parang hindi umiral. Ang parehong mga taong pumalakpak sa kanya noon ay lumipat na sa iba pang drama. Nakablock pa rin ang numero ni Ma'am, pero narinig ko mula sa kapitbahay na iniwan na nila ang dati nilang bahay at lumipat sa mas maliit na duplex sa gilid ng bayan, mas payak, marahil mas kaya nilang bayaran. Wala akong naramdamang kasiyahan, distansya lang. Iyong uri na dumarating kapag may mabigat na tuluyang nawala sa balikat mo. Umupo ako sa sofa, bukas ang laptop at tinitigan ang kalahating natapos na to-do list. Book the Seattle trip ay naroon pa rin, hindi pa nakacheck, isang tahimik na pangakong ginawa ko sa sarili ko ilang buwan na ang nakalipas. Pinindot ko ito, nakahanap ng flight para sa susunod na weekend at agad itong binuok. Matagal ko nang pangarap ang Seattle, ang ulan, ang mga bookstore, ang pakiramdam ng panibagong simula kung saan walang nakakakilala sa nakaraan mo. Sa pagkakataong ito, hindi ako tumatakbo palayo sa pamilya, lumalakad ako papunta sa sarili ko. Pagdating ko roon, tumayo ako sa tabing dagat, mamasa-masa at malamig ang hangin at maririnig ang mga ibon sa itaas. Mas malawak ang mundo, mas malaya at sa wakas, ganun na rin ako. Habang pinapanood ko ang pag-alon ng tubig, naisip ko ang lahat ng nangyari, hindi na may galit kundi may pag-unawa. Ang boundaries ay hindi ka ginagawang walang puso, ginagawa ka nitong buo. Binuksan ko ang kamera ng telepono ko, marahang ngumiti at sinabi sa mga nanood ng kwento ko, respect isn't inherited, it's earned. And sometimes you have to lose people to find peace. Buong puso kong sinabi iyon. Pagkatapos tinapos ko ang recording at hinayaang tangayin ng hangin sa dagat ang huling bahagi nito. Salamat sa pananatili hanggang dulo. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ko? Ibahagi mo ang iyong saloobin, gusto ko talagang marinig.